Angeline's POV. Paano niyan? Bukas ba alis na tayo rito? Medyo may kalungkutang tanong ni Nadia. Bakit parang ayaw mo? Tinaasan ko siya ng gilay at nagdududang tiningnan. Hindi ah. Tarantay itong napakamot at nagpalakad-lakad. Ano lang? Ano, wala kang pera? Tapos uupa ka pa ba ng ibang bahay? Ayos na rito, komportable si Adi dito. O tapos, kaya ako magtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang anak ko, diba? Makakabayad naman tayo kapag sumweldo na ako, kaya't anong mali sa gusto ko mangyari, Nadia? Mas tinaasan ko siya ng kilay. Napangawi ito. Ano, isa pa, baka kasi mahirapan na namang maghanap sa atin si Aldrin. Mahinang bigkas nito. Pinanliitan ko siya ng tingin. Sinasabi ko na nga ba? Lumabas din ang totoo. Ngumisi ako na ikinasimangot niya. Nadia, maraming access at connection si Aldrin. Madali na lang kami mahahanap. Take note ha, kaming hahanapin, hindi naman ikaw. Pangaasar ko pa sa kanya. Angeline naman. Maktol niya na ikinatawa ko na mahina. Ganito na lang, Nadia. Hindi na tayo lilipat ng bahay pero wag mo akong pipigilan na magtrabaho kay Gueco. Sandaritong natahimik kapag ko'y bumuntong hininga, tsaka maliit na tumango. Kaya naman kinabukasan agad akong pinuntahan ng sinabing jewel store sa akin ni Gueco. Mainit ang pag-welcome sa akin ito, maging ang dalawa pa na staff. Hindi ko nga rin siya napigilang buhatin niya si Adi. It's good that you accepted my offer. Actually, you only need to watch for the store and give an update. I won't be here every day since I need to manage my banks in the main city. Paliwanag nito. Tumango ako at nilibot ang tingin sa store. Maayos at malinis. Mabango rin at maganda ang detalyadong disenyo sa loob. Halatang nagbayad para sa pag-aayos. Maayos din ang hilera ng mga alahas sa babasaging estante. Buti pala hindi bangko ang pinatayo mo rito. Kuryosong tanong ko. Para medyo malayo kasi sa linya nito ang ganitong negosyo. I already have a bank branch here and we're not just selling jewelry here, Miss Di Masupil. We're also somehow a pawn shop. Napaawang ang labi ko. Di ko naisip na pwede yon. Don't worry, Rod is an expert at checking if the jewelry is authentic or not. All you have to do is to give me updates on this store. Agad na dagdag nito. Akala ko ba assistant, but parang supervisor ang dating ko. Tanong ko na kinahalakhak ng lalaki. Just do the work, I'll pay a good amount, don't worry. I will give you an ATM within this week for your salary. Tumango na lang ako at di na nagreklamo pa. Sa kabilang banda, na magtrabaho na ako, medyo nagdalawang isip ako, lalo na't may kakulitan si Adi. Natatakot akong baka may mabasag siya at malaki ang babayaran namin. Hindi yata magtatagal at may mababasag si Adi na gamit ito sa store. Di ko mapigilang sabi kay Gueco nang bumusita muli ito sa store matapos ang ilang buwan. Imbes magtanong ang lalaki, nagawa pang humalakhak at buhatin si Adi. It has been 6 months, Miss Limasupil. Wala pa naman nababasag si Adi at kung may mabasag man siya rito, huwag mong isipin ang bayarin. There's someone who will pay the bill, surely. Makahulog ang bigkas nito. Ha? Sino naman? Tsaka ang mamahal na mga gamit mo rito. Shh! If the business is good, every investment is worth it. Kumindat siya na kinataas ng kilay ko. Miminsan lang bumasita si Gueco, ganun din si Nadia. Laging si Aldrin nangangamusta sa amin ng anak ko. Kontento na nga ako at panatag na hindi na kami hahanapin ni Andre matapos mag5 taong gulang ni Adi. Ni minsan wala na ako narinig na balita pa kay Andre. Sa palagay ko'y natuloy na ang kasal niya. Bahagyang nanakit ang puso ko sa naisip. Idagdag pang nahagip ng tingin ko si Adi na seryosong nagbabasa ng pambatang libro habang nakahiga sa sofa. Paano na lang kapag nalaman niya balang araw na kasal na ang tatay niya sa kapatid niya? Ng mama niya? Ano na lang ang mararamdaman niya? Bumigat lalo ang damdamin ko roon. Tumingala ako at pilit pinigilan ng pag-iyak. Minsan nagsisisi ako, nagtago pa. Naisip ko kasi na baka bumait si Andre kung nakilala niya si Adi. Kaso ayoko rin gawin yon dahil baka iba ang mangyari. Na maubos sa mga customer, nilapitan ko si Adi at sinuklay ang buhok nito. Inosente siyang tumingin sa akin at maliit na ngumuso. Mama, umiiyak yung bata sa kwento. Hinahanap niya yung papa niya. Anito bigla na ikinatigal nito. Hindi ako nakagalaw at naawang lang ang mga labi. Wala po ba siyang papa? Dagdag pang tanong nito. Di ko mapilit ang sarili kong ngumiti. Di ko kasi alam kung swerte ba ako na di siya naghahanap ng tatay o sa ganitong paraan niya ay tinatanong kung sino ang tatay niya. Tumikim ako at huminga na malalim.
Maliit ko rin kinurot ang pisngi niya at tinitigan ang mga mata niya. Baka nagtatrabaho ang papa niya, anak. Malambing kong bigkas bago siya pinatakan ng halik sa pisngi. Iba na lang ang basahin mo ha. Balik mo na lang ito sa kanya kapag malaki ka na. Sandaling nangunot ang noon niya. Iyon ang gagawin nito na kuhang-kuha ang itsura ni Andre. But it's for kids, Mama. I'm still young. I don't wanna miss out. How can he find his father? Paliwanag pa nito. Imbes na intindihan ang sinasabi niya, mas naaliw pa ako sa accent niya. Kapareho ng kay Andre at Aldrin. Ganyan siguro talaga kapag turo ni Aldrin. May mga bagay na hindi mo muna dapat alamin, anak. Sa ngayon, ito na munang basahin mo. Kinuha ko mula sa bag niya ang bagong libro patungkol sa mga hayop at inilagay sa kamay niya. Mama, pahiramin ko muna kaya sa kanila si Papa. Mas natigilan ako doon at nangunot talaga ang noo. Sinong Papa, Adi? Hindi ko mapigilang tanong. Imposible naman siguro na nakita na sila ni Andre. Ni minsan ay hindi pa naman ito nawala sa paningin ko. Kinabahan ako na baka minsan ay kung sino-sino na lang kinakausap niya. Baka mamaya bigla na nga lamang siya na isama. Adi, don't talk to strangers, baby, okay? Ngunit naputo lang sasabihin ko matapos itong bumalikwas ng tayo sa sofa at diretso pang tumingin sa entrance ng tindahan. Papa! Malakas niyang sigaw sa lalaking nakangisi habang nakasandal ang braso sa hamba ng pintuan. May bitbit itong paper bag na sa tingin ko ay regalo sa anak ko. This is too much, Aldrin. Hindi ko mapigilang sambit. Binigyan na naman niya ng laroang sasakyan na diremote si Adi. Pang-10 na ata yun Ngayong buwan pa lamang. I am just spoiling my nephew, Miss Dimasupil. Ngumisi siya at marahan pang ginulo ang buhok ni Adi. Kahit na, wag mo naman na isanay sa luho ng anak ko. Hayaan mong matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya kong ibigay. Makahulugan kong pakiusap. Alam ko naman na hindi masama ang intensyon nito sa pagbibigay ng regalo kay Adi. Sadyang ayaw ko lang na lumaki sa luho ang anak ko. Baka balang araw hanapin niya at di ko naman agad maibibigay. Bumuntong hininga si Aldrin at pinakawalan na si Adi. Pinagmasdan pa niya ito sa pagbalik sa sofa bago niya ako hinarap. Kung kanina'y may pagkapilo siya. Ngayon na may seryoso na ang mga titig niya na kinakaba ko. Kuya is back here and I wasn't able to stop him. He's been stressed lately. Pagbubukas ito ng usapan. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Alam ko na ang gusto niyang mangyari ngunit hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na ipakilala si Adi kanino man sa parte ng pamilya nila. Kami na lang aalis. May naipon na ako at pwede na siguro kaming bumiyay sa ibang lugar. Matatag kong sagot. This is not what I mean, Miss Dimasupil. Hindi ko naman kayo pinapaalis Gusto ko lang sabihin na hindi ko nahawak ang pagpigil pa kay kuya. Hindi ko na siya mapigilan or magagawa ng paraan na huwag kayo makita. And last time he found out that I was not holding his card. He found out that I was not the one who was wasting his money. Pag-amin pa nito, doon na nanlaki ang mata ko habang siya nahilot ang sentido. At problemadong namewang pa sa harapan ko. Ha? Paano? Na-trace niya ba na taga rito ang gumagamit? Tiningnan ako nito at marahang tumango. Yes. Naisip niya na nahulog ko rito ang card tapos ngayon dito niya nahahanapin ang nakapulot? Taas kilay pang tanong ko. Exactly. And there is 100% chance that he will find you here. Miss Dimasupil? Napirmi ko ang labi. Sa totoo lang ay napamahal na ako sa Gimaras. Nandito na ang buhay ko sa nakalipas na taon at mahirap pakawalan. Ngunit anong magagawa ko? Gayong ang pinagtataguan ko ay muling magkahanap ng daan. Then I should leave. That is the hardest decision I've made. Sa kabilang banda, kinagabihan ng tulog na si Adi, agad kong tinawagan si Gueco upang makapagpaalam na. Ayoko ipagpabukas dahil baka bukas na pala ang huling araw ng pagtatago. Magre-resign na ako, Mr. Gueco. Bungad ko matapos itong sagutin ang tawag. Why? Tipid nitong sagot. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Alam mo namang pinagtataguan ko si Andre, diba? Ayos lang sana kung ako mahanap niya, pero ayokong madamay si Adi. Ngayong bumalik na siya dito sa Gimaras, I think I need to leave to have a peaceful life with my child. Buo at matatag ko iyong sinabi. Alam kong kasing hindi siya agad papayag. Mahirap siyang pakiusapan. 1 month. Nangunot ang noo ko sa sagot niya, ngunit di ko naman magawang magsalita.
Give me 2 weeks to find another employee and then train her for another 2 weeks. After all that, you can leave. Ako na rin sasagot sa ticket at pocket money niyong mag-ina. Just give me 1 month, Miss Dimasupil. I have a lot on my plate today and I cannot lose another employee. The hiring process is taking too long. Problemadong pakiusap niya. Naparanok ako at gustong ilaban na hindi na ako pa pwedeng magtagal. Ngunit pinutol na nito ang tawag. Awang ang labing initsa ko sa kama ang cellphone. 1 month? Baka nga 1 linggo pa lang mahanap na kami ni Andre? Inis kong sigaw kahit wala naman akong kausap. Gigil kong sinubunot ang buhok ngunit wala ring nagawa. Malaki rin naman ang utang na loob ko kay Greco. Bagsak ang balikat, umupo ako sa kama. Pinanalangin ko na lang na wag nang abutin na 1 buwan pa bago pa kami mahanap ni Andre. Sa kabilang banda. 2 araw akong kabado sa bawat dumarating na customer. Natatakot ako na baka bigla si Andre na pala ang kaharap ko. Angeline? OMG, ano ba, Rod? Ginulat mo naman ako eh. Ha? Tinawag lang kita, nagulat ka na? Anito. Nagdududa niya akong tiningnan at bahagya nang tumalikwas ang kilay niya. Umiwas ako ng tingin at bumuntong hininga. May iniisip lang ako, pagdadahilan pa nito. Pwede bang mag-undertime tayo ngayon? Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Bala ko rin ipasyal sa bayan si Adi. Sige, pero bawasan mong uminom ng kape. Biro pa nito na ikinairap ko. Agad kong tinawag si Adi para makaalis na kami kaagad. Sa sasakyan pa lang may maliit na ngiti na ito. Mama, day off mo? Are you going to buy some stuffs? Kuryosong tanong niya. Mabilis ko siyang hinagkan sa pisngi at nganitian. Yes, baby. What do you want for dinner? Namilog ng bahagya ang mata nito at nakita ko sa kanya ang galak. Lumapit pa siya sa bandang tenga ko para nga bumulong. Mama, I want some lumpia and carbonara. Mahinang bulong niya na mahina ko rin namang ikinahalakak. Sure, my baby. Mahigpit siyang humawak sa kamay ko na makarating kami sa bayan. Diretso kami ng palengke at namili. Napangiti ako na hindi niya ako binibitawan kahit pa may ilan na kumakausap sa kanya. At nagagapuhan. Hindi ko alam kung ako lang ba pero sa tuwing pinupuri ang anak ko, nag-uumapaw sa tuwa ang puso ko. May lahi siguro ang tatay nitong anak mo, no? Ang gwapo! Ani ng ginang na pinagbilhan namin ng kamatis. Napangawi ako at malit na lamang na tumango. Sinulyapan ko pa si Adi na seryoso lamang ang titig sa abukado at di naman yata pinansin ang sinabi ng ginang. Babili na lang po ako 1 kilong abukado. Kinuha ko ang inaabot na plastic ng ginang at tinayaan na nga naman si Ading mamili ng abukado. Do I need to get a lot, Mama? Mahina niyang tanong. No, baby. Kunin mo lang yung kaya mong ubusin. Ang cute na bata talaga. Kapag nga binata, maraming paiiyakin na babae ang anak mo. Ani pa muli ng ginang. Puring-puri siya ng ginang kaya naman hindi maalis ang ngiti sa labi ko kahit pa nakikita kong nagsasalubong ng kilay ni Adi dahil sa sinasabi nito. Kuha ka pa nga ng isa, libre ko na sa anak mo. Namilog ang mga mata ni Adi matapos marinig ang libre. Siya na rin mismo nagabot sa ginang ng 1 piraso. Mahina akong tumawa sa ginawa niya at isinasadyang napalingon sa kabilang dako para lang maistatwa matapos makita si Baron na bumibili ng prutas. Sandali akong natigilan at tila itinapon ang puso ko sa kung saan matapos makita si Andre na madilim ang tingin sa tindera na nag-aasikaso sa binili nila. Sa kaba agad kong iniabot sa ginang ang bayad at akmang hihilahin na paalis si Adi, ngunit paglingon ko ay wala na to sa tabi ko. Mas lalong dumagundong ang puso ko matapos makita na nasa kabilang tindahan ito at namimili ng ubas. Sa tindahan kung saan namimili rin sina Andre. Bakit ngayon pa, Adi? Gusto kong sumigaw at hilahin ng anak ko, ngunit hindi ako makagalaw. Imbes magpakita, pumasok ako sa tindahan ng ginang at pinagmasdan na lamang kung paano napansin ni Baron si Adi. Kasabay noon ang pagkunot ng noo ni Andre sa bata, ngunit nilapitan din to kaagad. Are you lost, young boy? Malambing na tanong nito kay Adi na siyang nagpahulog sa puso ko. No, I'm not. I want some grapes. Kalmadong sagot ni Adi sa kanya. Bahagya akong yumuko. Pinakinggan at pinakausapan ang usapan nilang dalawa.
Nagtataka nga ang ginang sa ginagawa ko, ngunit hindi naman ako binulyawan. Hindi ko na rin alintana pa ang pasulyasap nito, basta't ang buong atensyon ko nasa mag-aama. Who's with you? Diretsong tanong ni Andre. Naging dahilan yon para mag-angat ng tingin sa kanya si Adi at magkatitigan silang dalawa. Kita ko ang pag-awang ng labi ni Andre matapos matitigan si Adi. Nahagip din ang tingin ko ang paglapit ni Baron at pagtitig sa anak ko. Oh my, this is not real? Di maiwasang bulalas ni Baron. May nabuntis ka bang iba, Mr. Andre? Kuryosong tanong nito.